Ano nga ba ang mas mahirap? Ang pagsisimula ng negosyo o ang pagpapalaki nito? Iyan ang pag-usapan natin ngayon dito sa video na to. Kaya tara, let's go! Yo, what's up? Ako nga pala, si Jeff Cinco, isang entrepreneur at isa ring baguang content creator dito sa Davao Resort. At ngayong araw na to, ang pag-uusapan natin kung ano nga ba ang mas mahirap, ang pagpapalaki o ang pag-uumpisa ng negosyo. Pero bago natin yan pag-usapan, gusto ko lang ikwento sa inyo ang aking karanasan. Taong 2018, nang nakapagdesisyon ako, pumunta ako ng Maynila, nakikipagsapalaran at naghahanap ng mapapasukang trabaho. Pero hindi ganun kadali sa pagpunta ko doon. Kailangan ng lakas ng loob at tibay ng iyong puso. Kasi sa lugar na yun, wala kang matatakbuhan. Lalo na ng panahong yan ay ang hirap pampuntahan ang Maynila noon. Pero naglakas ako ng loob talaga. At para naman may bago tayong experience sa buhay habang tayo ay patanda. Nag-apply ako ng trabaho noon 2008 pero sa kasamahang palad dahil nga yung accent natin ay Bisaya, taga Davao po ako. Hindi talaga ako natanggap agad sa dami ko nang inaplayan. Ang dami ko nang inikutan dyan. Lahat na yata ng agency dyan ay akin ang pinasukan. Pati ang agency dyan sa may Caloocan, dyan sa may gilid na Victory Liners ba yan? Basta naloko rin ako dyan. Wala na nga akong pera, pinagbayad pa ako dyan. Kagaguhan talaga nila. So, noong nakapagtrabaho na ako noon sa isang, commissary building. Anong pangalan ng na yun? 2009 ako nakapagtrabaho noon dahil sabi nga nung interview sa akin, Bisaya daw yung accent ko, tsaka hindi daw pwede. Kaya hindi ako natanggap noon. Pero nung medyo marunong na tayo ng konti ng Tagalog, 2009 nakapag-start na ako sa commissary. Grabe yung pagod ko noon. At mula noong 2009 hanggang 2016 akong nagtatrabaho. So napakadami ko ng pinasukang trabaho. Sa Maynila, pumasok ako ng mga restaurant, mga fast food, mga pabrika ng plastic dyan sa may Caloocan, sa may Malinta, sa Quezon City. Minsan na rin na nakatira ako sa may Makati. Hanggang sa nauwi ako dito sa Davao noong 2013. At nagtatrabaho pa rin ako sa isang hardware dito noon ng mga mahigit 3 years yata. O, mga ganon. 3 years. Yung kasing panahong yon, nung nagtatrabaho pa ako, ang sa isip-isip ko talaga, hindi na ako makakaalis sa lugar na to. Kasi kahit na anong gagawin ko, kinumpute ko yung sahod ko, yung expenses ko sa isang buwan, sa araw-araw, kahit magtipid pa ako, hindi ako makakaipon. Kaya yun, winaldas ko na lang. Hindi, biro lang. Yung pag-isip kasi yung empleyado ka pa lang, magkaiba. Magkaiba yung tsaka yung pananaw mo sa talaga nun, sa employment, sa pagtatrabaho, mahirap umasenso. Talagang mahirap talaga. Kasi yung pasok ko noon is 10 to 7 yata yun, 10 to 7 p.m. Tapos may na ako dito, may asawa na ako at saka may anak. Kaya kahit anong compute ko talaga, parang ang hirap magtrabaho. Tapos, eto yung nakita ko. Meron kasi kaming kasamahan doon na matagal na rin siyang nagtatrabaho. Tapos, umalis siya bilang empleyado. Tapos, nagtayo siya ng lechon manok yata yung business niya. Si Michael yata pangalan nun. Nasa plumbing area siya. Tapos, nakita kong unti-unti siyang umasenso. Umangat. Tapos, nagkaroon ng mga gamit. Nakabili yata siya ng multicab doon. So, sa isip-isip ko, parang ang hirap magsimula ng negosyo. Kasi nga, anong puhunan natin? Anong gagamitin natin pera? Anong pangbayad sa renta? Basta kung ano-ano pa. Sabi ko, hindi ko kayang mag-umpisa ng negosyo. Napakahirap talaga bilang isang empleyado na mag-umpisa ng negosyo. Lalo na kung wala kang puhunan. Siyempre, yung pag-iisip natin, pag-utak natin, kailangan may puhunan yan. Kasi negosyo yung papasukin mo So, dapat may puhunan. Sa palagay ko, kung mag-iipon ako ng mga puhunan,
aabutin siguro ng mga 10 taon, no? Bago ako makaipon ng mga 100,000 yan. Kasi magkano lang naman natitira sa sahod mo. Maraming kaltas yan, di ba? Kaltas yan ni SSS, PhilHealth, Pag-ibig, tapos may loan ka pa. So, napakahirap. Kahit anong pag-aaral ko, hindi ako makakasimula ng negosyo. Noong wala pa akong negosyo, iyan yung pinakamahirap na mag-umpisa ng negosyo. Napakahirap. Talagang kahit anong pag-iisip mo, hindi ka magkakapag-umpisa. Kasi nga, nakadepende ka sa sahod mo. Pero, kung napakahirap, kung mahirap, kung sobrang hirap mag-umpisa ng negosyo, eto ngayong na-realize ko, 2017 nag-start na ako ng magnegosyo. So, 2017, 2024 na ngayon, so mag-8 years na rin yung business ko. Ngayon, noong nagtatrabaho pa ako, sabi ko, napakahirap mag-umpisa. Ang hirap, sobrang hirap. Basta, mahirap talaga. Pero ngayong nagninegosyo na ako, ngayon naman, ang masasabi ko, hindi mahirap mag-umpisa ng negosyo. Hindi siya mahirap. Ngayon nakapag-start na akong mag-business, hindi siya ganun kahirap. Mahirap pero kaya mo na. Hindi katulad dati na empleyado mindset ka na hindi talaga kaya. Ngayon, ang mahirap naman, ang sobrang hirap, ang pinakamahirap ngayon, pag nakapag-umpisa ka na, yung pagpapalaki. Pagpapalaki ng negosyo. Hindi yan lalaki agad. At kadalasan nga dito, maraming naging biktima to, nagiging bumagsak yung negosyo nila. Yung tsamba na benta. Merong ganyan Merong ganyan na malakas ngayong buwan na to, lalo na mga beer months. Halimbawa, beer months na September, October, yan, malakas yan. Kasi nung nag-start akong mag-sari-sari store business noong 2017, may katabi akong barbershop noon at yung isa, litson manok. At sa panahong yun, nakita ko talaga kung gaano kadami yung customer nila ng mga buwan na yun. Bawat araw talaga busy, tapos nakapag-dine-in pa sila, may take-out pa sila. So nakikita ko kung gaano sila ka-busy. Pero eto yung problema talaga natin, na hindi natin alam na yung araw pala na yun, nung buwan pala na yun, na busy ang yung negosyo, ay hindi yun palagi. Hindi yun tuloy-tuloy. Hindi yun buwan-buwan. Ano ka ba? Siniswerte ka. So, ang nangyari, nagkaroon sila ng problema sa pera. Kasi nasobrahan ng expenses, na daming expenses. Basta sobra, mas malaki pa yung expenses nila kaysa sa kita nila. Ang dami nilang gustong binili noon ng mga bagay-bagay. So, ang nakita kong problema nila doon, hindi nila nakita na yung benta pala ng buwan na yun, hindi palagi. Nung malakas yung benta, is nakakabayad sila sa mga babayarin nila, mga gastusin. Pero, noong humina yung benta, eto na yung problema nila. Bumagsak yung benta, tapos yung utang nila, fixed cost yan yung utang. So, hindi nila na babayaran. At doon ko nakita na unti-unting bumagsak yung business nila hanggang sa lumubog na talaga at nagkaroon pa ng maraming problema. Ang daming nautangan nila na pumupunta doon kahit ano lang kunin yung freezer, yung griller, basta-bastang mga ganong problema. Kaya nung nagninegosyo na ako noong mga panahong yon, ito yung sinasabi ko na grabe, napakahirap magpalaki. Yan yung problema mo sa paghawak ng pera, problema mo sa cash flow, problema mo sa supplier mo, problema sa marketing mo, problema sa tauhan mo, problema sa expenses mo, problema sa iba't ibang bahagi ng negosyo. Hindi ganong kadali magpalaki. Mas mahirap magpalaki. Mas pinakamahirap ang pagpapalaki kaysa pag-uumpisa. Yan yung mga nakikita kong kaibahan nila. At nung nag-start na akong mag-beef Paris business, kasi yung business ko na sari-sari store, nalugi rin yon, yung mga technique doon, mga nakikita ko mga pagkakamali ng ibang negosyante, in-apply ko sa akin. Pero sumablay pa rin ako kasi nung pag-start ko ng business is testing pa lang sana yun, kaso tinodo ko agad. Yun yung maling
diskarte ko. Testing lang muna yung product na Biparis kasi nung 2018, walang nagbebenta ng Biparis noon. At yung akala ko talaga, pag ito yung binibenta ko, yung binibusiness ko, yung negosyo ko ngayon, is siguradong papatok to. Siguradong lalaki to. Siguradong yayaman ako rito. Pero mali rin pala. Mali. Hanggang sa nagsara yung business ko na yon, yung pare. Tapos naglipat na naman ako ng another business, yung siomai na naman, siomai cart. Yung cart ko ngayon, 2021, 2022 yon. Hindi, 2021, yung cart ko, ayun na, nandun na, kinalawang na. Hindi na benta, nandun lang, nakalubog lang sa, nilagay ko doon sa bakalan pinabenta ko. Pero hanggang ngayon, hindi pa siya nabenta. Kasi sa experience ko rin doon, akala ko rin, madali ko yung palakihin. Ang dami ko nang naisip noon. May cart ako dito, may pwesto ko rin dito sa siomai, may pwesto rin naman ako dito sa mga schools. Grabe, ang dami kong imagine noon. Pero hindi ganon kadaling magpalaki. Napakahirap talaga. At hanggang sa dito sa salon business namin, yung mga lahat ng mga kapalpakan ko mula nung 2017, 7 years na, lahat ng kapalpakan ko ginamit ko rito. At gumana siya. Tama, gumana nga. Maaaring gumana kasi meron na kaming 3 branch ngayon dito sa Digos, 2. At may isa kami sa Kinapawan. So maaring gumana yung mga experience ko dati sa dati kong business, yung mga kapalpakan ko, mga kalugian ko, mga discarding sablay, mga luging plano, bumagsak. Pero ngayon, napakinabangan namin dahil nakita ko ngayon na maganda yung takbo ngayon. Kasi may alam na kami sa cash flow, marunong na kami sa mga supplier, at marunong na kami humawak ng pera. Hindi katulad ng mga 5 years ago na kami, waldas. Tsaka baguhan pa lang talaga. Ngayon, medyo matagal-tagal na rin tayo sa negosyo. Medyo napapansin na natin na kaya nating palakihin. Pero hindi ganun kadali. Magkakaroon ka ng utang. Siyempre, uutang tayo dyan. Kakampi natin yung bangko. Kaya kung may business ka ngayon, at wala ka pang bangko at plano mo yung palakihin, gusto mong padamihin yung business mo, pagkain ba yan, services ba yan, o kung ano-ano ba yung business mo, at nagbala ka, nagplano ka, gusto mong padamihin, gusto mong palakihin yung business mo, kumuha ka na ng bangko. Bakit? Kasi yung bangko na yan, kakampi natin yan sa pagpapalaki. Kailangan mo ng bangko. Hindi mo kaya na yung kita mo lang yan yung i-reinvest mo sa business mo. Siguro sa iba, pero sa amin hindi namin kaya. Mag-loan ka talaga pag magdagdag ka ng pwesto. Pag renovation, mag-loan ka talaga yan. Tas gusto mo ng magandang setup sa business mo, mag-loan ka na naman yan. Ganyan yung nangyari sa amin. Pero sa business namin ngayon is alam na naman namin na mababayaran namin yung mga inutang namin. Kailangan lang makita mo kung saan ka magtipid at kailangan mong galingan magpaikot ng pera. Kailangan mong maging mabait sa supplier mo. Siyempre, para pautangin tayo ng stocks dyan. So, yan lang muna. Sana naintindihan nyo na kung alin nga ba ang mas mahirap, ang pinakamahirap at ang sobrang hirap. Ang pag-umpisa o ang pagpapalaki. Ikaw, ano sa palagay mo? Comment ka naman dito sa video ito kung saan ka mas nahihirapan, sa pagpapalaki ba o sa pag-uumpisa. At yan lang muna sa video ito. At huwag kalimutang magdasal at magpasalamat sa buong may kapal. At ako si Jeff Singko ang nagsasabing, kumbate, perme, laban lang sa buhay, laban lang sa pagnenegosyo kahit malugi pa tayo. Let's go!